beautiful people. Hello mga kagalgalans out there. Kasama po natin sa aking tabi ang one of the most beautiful faces ng kanyang panahon. Karen Montecillo, hi! Medyo busy kasi to si Karen talaga namang parang ikaw yata ang feeling ko the busiest of all the, di ba, naging transpageantera, so, di ba? Dahil kahit saan pong pageant, talagang sinusulok po ng team namin. Why? Bakit ano ang dahilan? Sobrang na-inlove po ako siguro sa pageant, gano'n, and sobrang kinarir ko rin po financially and emotionally. Parang sobrang na-inlove na ako ng as in, kahit minsan wala akong age pupunta ako sa isang place ng pageant para mag-pageant ako. Emotionally, bakit? Financially, alam naman nating malaki ang kitaan, di ba? Talagang yung panahon nyo ngayon, talagang grabe, maliit para sa inyo ang 10,000 or 15, di ba? So, emotionally, bakit siya fulfilling? Sa akin po kasi, parang it's dream come true. Siyempre, I'm a fangirl po talaga ng mga contestera. So, kaya emotionally, parang sa sarili ko na hindi ko expect na magiging ganito po yung momentum ko sa pageantry. So, isa kang fangirl na mga transpageantera, Yes, meaning sino yung iyong mga idol? Ay, marami po. Pero yung pinaka-idol ko po, tsaka yung in-admire ko po ng sobra-sobra is si Ate Aya. Aya Garcia. Yes, alam niya po yun. Alam ko na kung bakit. Kasi pareho kayo may charming face. Yes. Di ba yung smile? Ayan yung pamatay niyong dalawa. Okay, nandyan na rin tayo. Let me ask, bakit ka always yung bungis-ngis face na sinasabi na, cute-cute mo kaya pag gumaganon ka? Ano yung intentionally ginagawa mo? Ano? Yung bagets-bagets po ako, nagpa-pageant po si Ate Aya. Parang nakikita ko po yung lahat ng mga trans, parang lahat na sila maganda, lahat na sila kakaiba. Tapos si Ate Aya lang po yung parang tingin ko nagsha-shine ng kakaiba siya yung kapag nag-i-smile siya, parang napapa-smile niya rin yung mga ibang tao, yung mga bata, yung mga judges. So, parang ayun po talaga yung parang kinapi or inadmire ko ng sobrang parang, ay sana paglaki ko, hindi mo na ko yung maging pinakamaganda, pero I think ako yung pinaka-charming sa magiging generation. Let's go back to the history of you. Ikaw ay nanalo bilang first runner-up ng Q&A. But simula noon, bumulusok ng iyong pangalan. Di ba? Unexpected po talaga. Siguro before that, sumasali-sali. But after that, talagang boom na no? Boom. How does it feel? Kamusta naman ang feeling na talagang from day one, from that day until this day, the last pageant of you, ay talagang it's a name. Karen Montecillo is a name for everyone. Grabe naman, hindi naman po. For me po kasi is yung Miss Q&A po kasi sa akin is sobrang unexpected po. Pumunta po ako nung Quiapo, Baclaran, and Tondo Church na sana maging highlight lang siya ng buhay ko. Okay lang po ako yung nandoon sa may Miss Q&A kahit hindi ako manalo. Yung parang ma-fulfilled ko lang yung dream ko na dati, parang yearly nanonood ako talagang every episode ng Miss Q&A, even Super Sirena, wino-watch ko pa. Minsan kapag papasok ako ng school, uuwi ako, magpipisonet ako, ay hindi ko napanood yung episode na ganito, kailangan mapanood ko. Tas yung moment na meron ng chance na making candidate ako ng Miss Q&A, talagang ginrab ko na po yung opportunity. So wala kang expectation na manalo. You are not yet ready naman. Di ba, bakbakan sa Q&A yun sagutan, hindi ka pa ganun ka-ready nun. Okay. Pero you did a great job, di ba? Palaban na sagot na straight Tagalog na talagang tusukan, di ba? Ano pa nga po yung parang semifinals, semifinalist na po ako. Tapos yung nabalitaan ko po na magbabalikan yung mga rest back from season 1 and season 2. Sabi ko na po sa handler ko parang gusto ko na mag-back out. Tapos sabi nila, bakit? Ganyan. Parang gusto ko na lang manood kasi parang hindi ko naman sila kakayanin kasi syempre mga bihasa na sila sa mga ganun pageant. Tapos sinabi lang po nila na
bakit? Sabi mo lang gusto mo naman lang nandoon, hindi mo naman gusto manalo. Sabi ko, sige, ganyan. Sana maging maganda na lang yung performance ko. So, tinuloy ko po, semifinals. You did a great job, di ba? Pero anong masasabi mo? Nasabi ng karamihan, dapat you supposed to be the winner. Yes, Di ba? Maraming medyo naging issue about that. You supposed to be the title holder. For me po kasi actually, Ate Ann, sobrang deserve niya rin. Deserve naman. Sinasabi ko rin to with no any plastic sa lahat na okay lang ako nag-purse. Kasi if hindi ako nag-purse, if ako man yung nanalo, hindi ako kontesero na ganito. Ayun yung reason. Yes, ayun po yung sabi ko sa kanila. Sobrang fulfilled na po ako sa pwesto ko. Parang ako na yung nag-title. Kasi si Ate Ann, hindi naman siya nagpa-pageant. Artista na kasi. So, kung ikaw ang pinalad na nanalo ka na, hindi mo naman maa-assume yung mga bagay-bagay. Eventually, meron kaming kontrata. Yeah, ayun na nga ang sinasabi ng karamihan. You posted a very cryptic one etong lately. You said that temporarily you are signing off. So, ano ang reason? Binuhos ko lahat yung time ko sa pageant. Wala na akong time para sa sarili ko, para sa family ko, sa loved ones ko, ganun. Tapos, meron pang time na nagpa-pageant ako, may sakit ako, ganun. So, parang, yung, naano kasi ako, may parang, na-drain ako, parang nabigo ako sa 2 pageant na big stage ko na parang, hindi ako nabigyan ng chance. Ganun. Kaya siguro na-drain ako, nasabog ako. Tapos wala talagang nakakaalam nun man nung nag-signing off ako. Own decision ko lang siya. Hindi ko pinaalam sa HMA ko, sa handler ko. Magkakasama kami lahat. Ganyan. Nag-uusap-usap. Okay lang ako, chill ako. Tapos yung pag-uwi ko na sa bahay namin, parang dun na ako naiyak na sabi ko parang ang daming kulang. Diba parang sa pageant, sa barangayan, oo, nananalo, ganyan. Pero runners-up, title, madalang. Pero I'm happy kasi I'm still there. Parang totoo nga yung sabi ni Miss Samantha Bernardo na you always there but not good enough to be there. So parang na-drain ako ng siguro parang bigyan ko muna ng space, time, yung sarili ko, yung family ko, yung loved ones ko na mag-heal. Parang ipagpahinga ko muna kahit konting-konting panahon para mahanap ko siguro yung totoong ako. Parang ilabas ko parang siguro sa pagbabalik ko, hindi na ako masaktan, hindi na ako manghinayang na at least nagbigay akong oras sa sarili ko kasi parang masyado pa naman pong maaga. Bakit? Ayun nga ang tanong ko. Saan ka ba feeling mo nagkulang? If you failed the 2 biggest pageants na sinasabi mo, sa palagay mo, saan kulang si Karen Montecillo? I don't think, pero binibigay ko po talaga lahat ng best ko, every pageant. Tapos lalo na po yung 2 big stage na po yun. As in, naglaan po talaga ako ng effort, time, lahat, nag-practice ako every time pag nagpa-pageant ako, lahat ng question nire-review ko. Tapos parang not enough pa din. Parang sabi ko, shit, nagkulang na naman ako. Kahit man lang yung even smallest crown ng big pageant ng 2 sinalihan ko, sobrang binigo ako Parang inisip ko nga yung mga pageant ko, yung mga hindi ko pinaghihirapan or hindi ko pinaghahandaan, doon pa ako nananalo. Tapos yung parang pinaghahandaan ko na, parang doon pa ako palagi nagkukulang. So what's your realization? Yung mga ilang araw na nakalipas, di ba? From that day that you temporarily signing off, magpapahinga muna ko, I'm drained, I'm tired, bigyan ko ng panahon yung aking mga sarili at ang aking mga mahal sa buhay. Until now, what's your realization? Parang napagod din po talaga ako. Ayun nga po sinasabi ko, kahit may sakit ako, nagko-contest ako, parang minsan natutulog lang ako sa biyahe. As in, ko-contest ako ng South, Marikina, tas babiyahe ako papuntang Pangasinan, commute.
tutulog ko lang siya doon lang sa biyahe. As in, wala na akong time para sa sarili ko para i-enjoy ko yung moment ko na kahit konting-konti, wala as in. Nakaka-feel ka pa rin ba na insecurity? Yes, ma. And that makes you tired? I think, kaya siguro ako mag-i-stop, parang I need to enhance something and I need to parang ayusin pa yung mga bagay na insecurity ko sa aking sarili. Like? Parang allot me, parang ganun. Parang kailangan ko pang i-fulfilled na buong buo ako. Mas marami naman ang naiinggit kay Karen Montecillo having that face, di ba? Grabe You are naman. always having Hakot Award, tapos palagi ka pa sa semi, mas marami yung naiinggit. No, without us knowing that ikaw pala sa sarili mo, you also having Yes. insecurities. Sa palagay mo ba, if that insecurity physically of you ay nagawa mo na, would it make you feel okay already or stronger pagbalik mo? I think talaga, kailangan ko talaga siyang i-fulfill para sa sarili ko. Para at least, ayun nga na kapag bumalik ako ulit sa pageant, wala na akong insecure na kasi kulang ako ng ganyan, kasi wala akong ganyan, kasi hindi ako masyadong nakasagot. Kaya siguro I think na yung mga insecurity ko, ayusin ko muna. Diba? Parang parang puzzle, di ba? Hindi naman siya mabubuo kung hindi natin magko-connect-connect. So, ibig sabihin, ayusin mo mga bagay-bagay para sa susunod mas perfect na yung iyong journey. What is that promise that you wanted to say to all your followers pagbalik mo? I promise you will see Karen Montecillo 100% full. What I mean, yung buong buo na si Karen Montecillo, yung parang nothing less na talaga. Yung I will do it not for me, but para sa mga taong naniniwala, sumusuporta sa akin. Parang ibibigay ko siya ng, hindi lang ng kasiyahan ko, parang kasiyahan nyo din na, hala shit, nag-iba nga siya, parang ipapakita ko talaga yung lahat ng makakaya ko para for my transformation or everything new sa akin. Parang Karen Montecillo version 2. Ano ba ang biggest takeaway ng isang Karen Montecillo? In your life now, you are 20. Ano ang return of investment ng lahat ng mga bagay na ito para sa iyo? Ang investment ko pala sa lahat ng bagay nito is to fulfill my dreams. Diba, syempre, sabi ko nga sa'yo, isa lang akong fangirl talaga as in lahat ng contestera. So, take away from me na para ma-inspired ko yung mga katulad ng mga bata na idol sa akin, if meron man, sila po, just look at me. Diba? There's nothing impossible. Lahat ng bagay pwede maging posible kung meron tayong trust, patient, and Pagpupursige, marahil. Hindi ka ay isang testamento ng pagpupursige, no? ayun parang ako yung magiging salamin nyo. Look at me, girls. 'Di ba? As a fan girl, as a batang yagit. Batang kontesera, Yes. transnene noon, di ba? 'Di ba, nagpa-pageant na rin ako sa mga veterana, sa mga idols ko, nakaka-compete ko na. If kaya ko, why not? 'Di ba? Kaya nyo rin. Kaya parang ako na yung salamin ng mga trans youth in my generation. What is your promise sa nagmamahal sa iyo, your loved ones, your family, your friends? I promise that, ayun nga, I need to recover myself, and I promise to my loved ones and to my family that if ever I was successful in life, I am not the one. Kasama ko kayo sa lahat ng bagay kung anong meron ako para sa mga pamilya ko and sa loved ones ko. Kung ano man yung mga bagay na na-achieve ko, kasama ko kayo doon. Lastly, Karen Montecillo is? Karen Montecillo is sensitive person, but she loves what we doing. And I think Karen Montecillo is a big believer to achieve her dreams.